Magkano na nga ba ngayon ang mga Honda motorcycles? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Honda ADB 160 at ito na po yung pinakabago, yung Road Sync type quartz brown metallic. Mapapansin nyo naman, iba po yung kanyang kulay. Naka full LED na po, ito pong kanyang high beam at low beam at ito pong kanyang middle na black color, may naka-intact po rito na ADV. At dito po pala sa middle, nagkaroon na po siya ng touch ng glossy black. At ang lapad po, nito pong kanyang kilay, ito naman po yung kanyang daytime running light. Mas mataas na po ito pong kanyang windscreen na clear color at ito naman po ay manually adjustable. At dito po pala sa kanyang side profile, bago na rin po yung kanyang winglet rito. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. At yan po ay Showa brand. Equipped with single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand. Matte brown color po yan. At ito po ay mayroon na rin pong ABS, also known as anti-lock braking system. Matte brown color din po. Ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. Naka 5 inches TFT digital display na po ito. At ang kagandahan po nito, since ito po yung Road Sync model, ay mayroon na po siyang Road Sync application. At pagdating naman po rito po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam. At ito po yung bago na nadagdag. Mayroon na po siyang traction control button. So ngayon po ay pwede na pong i-on and off ito pong kanyang traction control. Meron po siyang additional rito na navigation button para po sa kanyang meter panel display. Nandito yung kanyang horn at turn signals selector. Habang dito naman po sa kabila, meron pong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng smart keyless system. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. At dito naman po sa kabila, mayroon po siyang pocket rito. Buksan natin. Maluwag din po ito pong kanyang pocket at kasyang-kasya naman po rito ang mobile phones. At ang kagandahan pa niyan ay meron na po itong USB Type-C port. Ayan o, naka-Type-C na po pala siya. So, fast charging na po siya ngayon. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 8.1 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Napansin ko lang, bago na rin po yung arrangement ng kanyang pairings dito po sa gitna. At ito pong kanyang pillion board ay maluwag po ito at malapad, kasyang-kasya yung ating paa. At kapag nangangalay ka na, meron naman po siyang footrest extension. At ito pong kanyang upuan, napakalapad po nito, kaya komportabling sakyan. Buksan naman po natin ito pong kanyang underseat compartment, maluwag po ito. At sa tansya ko, kasyang-kasya naman po rito ang isang full face helmet. At bukod dyan ay marami na rin po kayong may lalagay rito na mga personal na gamit. At ito pong kanyang rear suspension, ito po pala ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Showa brand po yan. Ang astig po nito pong kanyang taillight. Meron po siyang X-design dito na daytime running light. At nandito naman po sa magkabila, ito pong kanyang brake light. Nakapop up po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Meron po itong plate light. May light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Nissin brand. At ito po ay equipped with traction control system. Matte brown color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70-13. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Honda ADB 160 Road Sync version ay nagkakahalaga po ito ng 174,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 25,800 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 8,169 pesos sa loob ng 3 taon.
Ang astig po ng dating nito pong pinakabagong Honda Click 125 Smart Edition. So ito po yung keyless. Para sa akin, no, ang ganda po nitong kanyang bagong body and design. Lalong-lalo na po, ito pong kanyang bagong daytime running light. At located po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang parang arrow na shape. Nito pong kanyang bagong turn signals. At ito pong kanyang main headlight ay mas mahaba na po siya. At mas wide na daw po yung kanyang kayang i-occupied. Dahil nga 20% na mas maliwanag at mas wide po yung ilaw neto. At naka full LED na po, ito pong kanyang high beam at low beam. Napakatulis po nito pong kanyang bagong shape ng kanyang mukha, no? Mayroon po itong park brake lock. At dito po sa kanyang side profile, bago na rin po yung hugis nito pong kanyang winglet rito. Gumagamit po ito ng black color na telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. Naka single rotor disc brake na flower design with Nissin brand na single pot caliper. Matte brown din po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. Especially, ito po palang kulay na matte brown ay para po rito sa Smart Edition dahil yung kanilang standard version ay black color po yung kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 90 by 80-14 at naka-tubeless na po ito. Naka-fully digital meter panel display po ito. At nandirito po sa bandang itaas, ito pong kanyang mga light indicators. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, horn, turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong auto stop start system at yung kanyang electric starter. At pagdating po sa kanyang ignition, ito po yung bago sa kanya dahil naka-smart keyless system na po siya. Included na rin po rito yung kanyang seat opener. Meron po itong two front pocket. Dito po sa kanan, open po ito at mas malalim na ito kung ikukumpara natin dun po sa naunang click. Habang dito naman po sa kabila, meron pong door dito. At ito mas flexible na po siya, no? Hindi na po siya sumasayad gaya po nung version 3. At mas maluwag na rin po ito. Ito pong kanyang left side pocket. At dito na rin po located, ito pong kanyang USB Type-C port. Ayan, no? Naka-USB Type-C port siya. Before po dun sa ating version 3 is naka-USB Type-A po siya. Ito pong kanyang floorboard, maluwag po ito. The same pa rin yung size dun po sa ating naunang click na version 3. Black color po ito pong kanyang seat cover. At napansin ko lang ito pong kanyang bagong grab bar ay hinugis letter M nila rito sa dulo. Ito pong kanyang underseat compartment ay mas maluwag na po ito kung ikukumpara natin dun sa version 3. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 50 to 45 km per liter. Napansin ko lang, rito po pala sa dulo, nagkaroon din po pala siya rito ng additional shape. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. At ito po palang kanyang rear braking system ay hindi po siya naka-disc brake. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 100 by 80-14. Ito pong kanyang taillight, bago na po yung kanyang pagkakadesenyo. Full LED na rin po ito pong kanyang brake light. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po sa kanyang cooling system. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11 HP at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11 Nm at 5,000 RPM. At ang presyo po ng Honda Click 125 Smart Edition ay nagkakahalaga po ito sa cash ng 89,400 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 6,250 pesos. At meron po itong monthly installment na 6,680 pesos sa loob ng 18 months. Ang pogi po ng mukha nito pong Honda Click 160. Naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. Agaw pansin naman po ito pong kanyang daytime running light na putol po rito sa gitna at nag-continuous hanggang rito po sa dulo. At naka LED na rin po ito pong kanyang turn signals. Bago na rin po pala ito pong kanyang mga decal. Mayroon po siyang combination ng orange with gray at may nakalagay naman po rito na click. At mayroon na rin po siyang decal rito ngayon na orange combination with black and gray. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na gray color
para po rito sa kanyang front suspension. Dark gray color po yan. Naka single rotor disc brake with single pot caliper na Tokico. Black color po yan. Habang ito naman pong kanyang cast wheel ay matte brown color po ito. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 100 by 80-14. Naka fully digital meter panel display po ito at nandito po sa bandang itaas ito pong kanyang mga light indicators at mayroon naman po itong 2 button selector dito po sa ibaba at mayroon po itong Honda logo rito sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system at nandirito po yung kanyang electric starter. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng smart keyless system. Included na rin po pala rito yung kanyang set button. At mayroon naman po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan, open po ito at maluwag. Pwede po tayong maglagay rito ng coins or gloves. Dito naman po sa kabila, mayroon po siyang door na pwede nating buksan. At ang kagandahan po niyan ay mayroon na rin po pala itong built-in na USB Type-A port. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Maluwag din po pala ito pong kanyang underseat compartment. Marami na rin po kayo ritong mailalagay ng mga personal na gamit. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ito pong kanyang side profile, kapansin-pansin na bago na rin po ito pong kanyang decal. May lining po ng white, orange, black, tas may nakalagay po rito na Click 160. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Naka-drum brake po ito para po rito sa kanyang rear braking system. At ito po ay naka-cast wheel na matte brown color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 120 by 70-14. Naka full LED na po ito pong kanyang brake light, habang naka pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At ito po ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.3 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.8 Nm at 7,000 RPM. At ang presyo po ng Honda Click 160 ay nagkakahalaga po ito ng 116,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 6,500 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 5,750 pesos sa loob ng 3 taon. Honda ADB 160 standard type. Ito po yung matte sabre green metallic. Ito pong kanyang windshield ay mas mataas na po siya ngayon. Clear color po ito at ito po ay manually adjustable. Naka-pop up naman po ito pong kanyang mga turn signals na LED. At agaw pansin po ito pong kanyang makapal na daytime running light at naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. At dito po sa middle nagkaroon po pala siya ng touch dito ng glossy black. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Showa brand po yan. At ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand. Meron na din po itong ABS. Black color po pala ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. Ito pong kanyang digital meter panel display ay the same pa rin po dun sa previous version. Meron po siyang toggle switch dito sa bandang gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po siyang auto stop start system, hazard button at electric starter. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with the smart keyless system. Included na rin po pala rito yung kanyang fuel at set button. At dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang side pocket. Buksan natin. Maluwag po ito at kasyang-kasya naman po rito ang isang mobile phones. At mayroon na rin po pala itong USB Type-C port dito sa bandang itaas. So ito po, mas bago na po siya. Naka USB Type-C na po siya, fast charging. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 8.1 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Dito po sa middle, ito pong kanyang pairings ay bago na rin po yung kanyang pagkaka-align. At ito pong kanyang upuan, napakaluwag po nito at malapad, no? Kaya masasabi natin na comfortable sakyan. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan para masilip natin. Ito pong kanyang seat storage.
Napakaluwag po pala nito. Kasyang-kasya naman po rito ang isang full face helmet. At bukod dyan, marami na rin po kayong mailalagay rito ng mga personal belongings. At ito naman pong kanyang pillion board or footboard ay maluwag din po ito. Kasyang-kasya naman po rito yung ating mga paa. Mayroon po itong footrest extension. Equipped na po ito ng side stand engine cutoff switch. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po pala ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Meron po itong X-design na daytime running light at naka-LED na po ito pong kanyang brake light. Gumagamit po ito ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Nissin brand. At meron na po itong traction control system. Black color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 130 by 70-13. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Honda ADB 160 standard type ay nagkakahalaga po ito ng 169,400 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 23,800 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 7,886 pesos sa loob ng 3 taon. Ang ganda din po pala nito pong Click 125 na glossy black color. Para sa akin ito pong black color is mas maangas dahil mas madali po siyang pormahan. Ito pong kanyang bagong turn signals ay attractive dahil para po siyang arrow. Full LED po yan. Lalong-lalo na po, ito pong bagong design, ito pong kanyang daytime running light na Y-shape. Ito pong kanyang headlight ay mas mahaba na raw po ito at 20% na mas maliwanag. Naka full LED na po, ito pong kanyang high beam at low beam. Grabe, napakasungit nitong kanyang bagong muka, no? Lalong-lalo na ito pong kanyang bagong mata. Para po siyang nanlilisik. At napakatulis po. Pointed na pointed. Ito pong kanyang nose. Pointed yan hanggang rito sa ibaba. Hanggang rito sa gitna. Hanggang rito po sa kanyang handlebar cover. Ito pong kanyang bagong palikpik. Mas mahaba na rin po yung disenyo nitong kanyang winglet. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Naka single rotor disc brake na 3mm. Flower design po yan. With Nissin na single pot caliper na black color. At itim din po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. Ito pong ating standard version ay itim po pala ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 80-14. Tubeless na po ito. At ito pong kanyang front braking system ay equipped na po ito ng combi brake system. Naka fully digital meter panel display po ito at nandirito po sa bandang itaas ito pong kanyang mga light indicators at mayroon po siyang new graphics dito po sa gilid. Buksan natin dahil activated naman po pala ito pong scooter na ito. Ang makikita po natin dito sa kanyang meter panel display ay the same pa rin doon po sa version 3. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, turn signal selector at horn. Tingnan po natin ito pong kanyang stock horn. The same pa rin po doon po sa ating version 3. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. At pagdating naman po rito po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. At included na rin po rito yung kanyang set button. At ito po ay mayroong 2 front pocket. Mas maluwag na po ito pong kanyang bagong pocket dito po sa kanan. Habang dito naman po sa kabila, yung door po nito ay nire-align na po nila at redesign, no? So hindi na po siya sumasabit, no? So mas maluwag na rin po ito pong kanyang left side pocket. At dito na rin po included ito pong kanyang USB Type-C port. Ito pong kanyang footboard, maluwag po ito. At black color naman po ito pong kanyang seat cover. At ito pong kanyang integrated na grab bar, bago na po yung kanyang design. Dahil naka-aim shape na po siya rito sa dulo. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Ito pong kanyang underseat compartment ay mas maluwag na po ito kung ikukumpara po natin doon po sa version 3. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 50 to 45 km per liter. Depende po yan sa throttle hobby ng rider. At napansin ko lang dito po sa bandang dulo, nagkaroon po pala siya ng cut rito. At ito po pala ay equipped with side stand engine cutoff switch. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. At ito po ay naka-drum brake para po rito sa kanyang rear braking system.
Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 100 by 80-14, tubeless na po yan. Ito po ay mayroong bagong design. Ayan o, para pong robot pala yung pagkakadesenyo rito. Nito pong kanyang bagong brake light. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11 HP at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11 Nm at 5,000 RPM. At ang presyo po ng Honda Click 125 standard type ay nagkakahalaga po ito ng 82,400 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,250 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 4,350 pesos sa loob ng 3 taon. Honda PCX 160 2025 model. Ang astig po pala ng dating nito pong kanyang V-shape design na daytime running light at located naman po dito sa bandang itaas. Ito pong kanyang mga LED na turn signals. At pag atin namang tinitigan, ito pong kanyang bagong headlight para po siyang nanlilisik na mata ng eagle. Kaya talagang napakaastig ng kanyang dating. Naka-smart keyless system ang ignition. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. Naka-single rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand with CBS. Habang naka-single rotor disc brake with single-pot caliper na Nissin brand dito sa likuran. Mayroon po itong side pocket, buksan natin. Malalim po ito at pwede po kayong maglagay rito ng mobile phones, coins at gloves. At mayroon na rin po siyang integrated na USB Type-C port. Naka-fast charging na po pala ito. Naka-black color ang kanyang front telescopic fork. Habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran. Glossy black naman po ang kulay nito pong kanyang windshield. Naka-fully digital meter panel display at nagkaroon na po siya ngayon ng handlebar cover. Combination po ng gray at black ito pong kanyang cover at may nakalagay naman po rito na Honda badge. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At ito po ay mayroong black color na cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 110 by 70-14. Habang mayroon naman pong sukat na 130 by 70-13 dito sa likuran. Maluwag din po ito pong kanyang footboard at mayroon po itong rubber cover on top. At mayroon po itong footrest extension. May side stand engine cut-off switch at alloy naman po ito pong ating foot pegs para po sa ating backrider. At may nakalagay naman po na PCX 3D emblem dito po sa kanyang side profile. Combination po ng black at matte brown ito pong kanyang CVT cover at may naka-intact naman po dyan na Honda. Ang lapad po nito pong kanyang upuan at malambot kaya comfortable din po siyang sakyan. Combination po pala ng gray at black ito pong kanyang seat cover. Buksan naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Ang lapad po at ang lawak, malalim din po ito pong kanyang seat storage. At ito pong kanyang integrated na grab bar is gray color din po siya. The same po ng kulay dito po sa kanyang mga pairings. Kaya po napaka-premium ng kanyang dating. At mayroon po itong 8 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Combination po ng black at gray ito pong kanyang pipe. At mayroon naman po itong single exhaust. Naka-liquid cooled ang cooling system. At mayroon po itong integrated na mudguard. Naka-full LED itong kanyang tail light. May split pa po siya rito sa gitna na daytime running light. At located naman po rito sa bandang ibaba ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ang presyo po ng Honda PCX 160 CBS 2025 model ay nagkakahalaga po ito ng 133,400 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 17,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,552 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda ADB 160. Ang astig po ng dating nito pong kanyang makapal na daytime running light at naka full LED na po ito pong kanyang high beam and low beam. Located naman po rito sa bandang itaas. Ito pong kanyang mga LED na turn signals at clear color po ito pong kanyang windshield at ito po ay adjustable. Naka silver color ito pong kanyang front telescopic fork at ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand black color.
with ABS. At ito pong kanyang cast wheel is matte brown color na Y design. At mayroon pong sukat ang kanyang gulong rito sa harapan na 110 by 80-14. Maporma din po pala ang dating nito pong kanyang upuan. Combination naman po ng black at gray ang kanyang seat cover. At makikita natin ito pong kanyang pagkakatahi ay matibay. Buksan naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Ang lapad po at malawak, malalim. Ito pong kanyang underseat storage. At kasya po rito ang isang full face helmet. At bukod dyan ay marami pa po tayong mailalagay na mga personal na gamit. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. At mahaba po ito pong kanyang pillion board. At meron po itong footrest extension. At meron naman po itong rubber cover on top na anti-slip. Located naman po dito sa gitna, ito pong kanyang fuel tip. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 8.1 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Naka-dual sub-tank shock absorber ang kanyang rear suspension. At ito po ay Showa brand. Gold color naman po yung kanyang canister. Naka-fully digital meter panel display at mayroon po itong button selector dito sa bandang gitna. Naka-matte brown color, ito pong kanyang naked na handlebar. At ang kanya naman pong mga button selector, mayroon po itong high beam and low beam, horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At ito po ay gumagamit ng smart keyless system para sa kanyang ignition. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong front pocket, buksan natin, malalim po ito at pwede po tayong maglagay rito ng mobile phones. At bukod dyan ay mayroon na rin po siyang integrated na USB Type-A port. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake na flower design with Nissin na single pot caliper, black color. Matte brown naman po ito pong kanyang cast wheel at may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa likuran na 130 by 70-13. At ito po ay naka-dual purpose pattern tires. Naka-X design naman po ito pong kanyang full LED na taillight at located naman po rito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang mga naka-pop up na turn signals. At ang presyo po ng Honda ADB 160 ay nagkakahalaga po ito ng 166,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 31,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,450 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda Beat Premium version. Naka full LED po ito pong kanyang main headlight at located naman po dito sa bandang itaas. Ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Naka-telescopic fork ang kanyang front suspension. Habang naka-single shock absorber naman po dito sa likuran. At ito po ay gumagamit ng mechanical key para sa kanyang ignition with shutter lock key. At dito na rin po located dito pong kanyang set opener. At meron po itong 2 front pocket. Dito po sa kabila, maluwag po ito at open. Pwede po nating paglagyan ng coins at gloves. Habang dito naman po sa kabila, dito naman po located dito pong kanyang USB power outlet. At mayroon po itong integrated na utility hook dito po sa bandang gitna. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan. Habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. At ang kagandahan po ng Honda Beat ay meron po itong kickstarter. At may nakalagay naman po na Beat 3D emblem dito po sa kanyang side profile. At ito po ay naka-cast wheel at may sukat po ang kanyang gulong rito sa harapan na 80 by 90-14. Habang mayroon naman pong sukat na 90 by 90-14 dito sa likuran. Malawak din po ito pong kanyang footboard at mayroon naman po itong plastic cover on top na anti-slip. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch at metal naman po with rubber cover on top. Ito pong ating pillion step para sa ating back rider. Simple lang naman po ang dating nito pong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At mayroon naman po itong 12 liters na underseat storage. Maluwag na rin po ito at marami na din po tayong mailalagay rito na personal belongings. Dito naman po located dito pong kanyang fuel tank at mayroon naman po itong fuel tank capacity na 4.2 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 58 km per liter. Black color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. Combination po ng analog at digital ang kanyang meter panel display. Mayroon po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. At bukod dyan, ito po ay equipped with park brake lock. All black naman po ang kulay nito pong kanyang pipe at head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At naka-air-cooled po ang kanyang cooling system. Naka-bulb type po ito pong kanyang taillight. At naka-bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. At included na po lahat ng kanyang ilaw dito po sa kanyang taillight assembly. At ang presyo po ng Honda Beat Premium ay nagkakahalaga po ito ng 73,400 pesos.
At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,032 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda Click 125 New 2025 version. Mayroon po itong full LED na headlight at very attractive po ang dating nito pong kanyang daytime running light. At located na po dito sa bandang itaas, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Naka-front telescopic fork na black color dito sa harapan, habang naka-single shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-mechanical key ang ignition at included na po rito yung kanyang seat opener. Naka-single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Tokiko dito sa harapan, habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Mayroon po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan, mababaw po ito na pwedeng paglagyan ng coins, habang dito naman po sa kabila, mas malalim po ito na pwedeng paglagyan ng mobile phones. At bukod dyan ay meron na po itong integrated na USB charging port. May sukat na 90x80-14 dito sa harapan, habang mayroon naman pong sukat na 100x80-14 dito sa likuran. Naka fully digital meter panel display at ang kanya naman pong mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. May park brake lock, may utility hook dito sa gitna. At malawak din po ito pong kanyang footboard. Malapad din po ito pong kanyang upuan at black color naman po ang kanyang seat cover. Matte brown color ang kanyang cast wheel at matte brown color din po ito pong kanyang integrated na grab bar. May side stand engine cut-off switch, naka-liquid cooled ang cooling system. Stylish po ito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. Mayroon na din po itong integrated na mudguard. Naka full LED itong kanyang taillight at naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito pong Honda Click 125 2025 version ay naka 3D emblem na po ito pong kanyang side profile. At ang presyo po ng Honda Click 125 Special Edition 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 84,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,572 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda Click 160. Ang astig po talaga ng pagkakadesenyo nito pong kanyang full LED na headlights at mayroon po itong mahabang daytime running light. Located po dito sa bandang itaas, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Naka-black color ang kanyang front telescopic fork at ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na Tokiko ang brand with CBS. At ito pong kanyang cast wheel is matte brown color at may sukat po ang kanyang gulong rito sa harapan na 100x80-14. Malapad din po ito pong kanyang upuan. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang seat cover. Buksan naman po natin para masilip natin ito pong kanyang underseat compartment. Kasya naman po rito ang isang half-face helmet. At dito naman po located ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Itim po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. Naka fully digital meter panel display at dito po sa bandang itaas yung kanyang mga light indicators at meron naman po itong 2 button selector dito sa bandang ibaba. At meron po itong high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong auto stop start system at ang kanyang electric starter. At ito po ay gumagamit ng smart keyless system para sa kanyang ignition. Included na po rito yung kanyang set button. At ito po ay mayroong 2 front pockets. Dito po sa kaliwa, open po ito at malalim, pwedeng paglagyan ng coins at gloves. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong door na pwedeng buksan, malalim din po ito at kasyang-kasya po rito ang mobile phones. At bukod dyan ay meron na rin po siyang integrated na USB Type-A port. At mayroon po itong utility hook dito po sa bandang gitna. Malawak din po ito pong kanyang footboard kaya malaya po nating maikikilos ang ating mga paa. At ito po ay equipped with single shock absorber dito sa likuran at gumagamit po ito ng mechanical drilling trailing or drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. Matte brown po ito pong kanyang cast wheel at may sukat po ang kanyang gulong rito sa likuran na 120x70-14 at ito po ay naka-tubeless na. At mayroon po itong integrated na mudguard, naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. Combination po pala ng black at gray ito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. Unique din po pala ang pagkakadesenyo nito pong kanyang full LED na taillight at located naman po rito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ang presyo po ng Honda Click 160 ay nagkakahalaga po ito ng 116,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 10,000 pesos.
At mayroon naman po itong 6,011 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda Wave RSX 110 Special. Naka-bulb type po ito pong kanyang low beam dito po sa kanyang handlebar. At located naman po dito sa gitna, ito pong kanyang high beam. Naka-bulb type din po yan. At included na rin po dito ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Naka-telescopic fork na gray color itong kanyang front suspension. Habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-analog po ito pong kanyang meter panel display at mayroon po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selectors. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand dito sa harapan. Habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Naka-mechanical key ang ignition with shutter lock key for safety purposes. Maluwag din po ito pong kanyang underseat compartment. Marami na din po tayong mailalagay rito na personal belongings. At located naman po rito ito pong kanyang fuel tank. At meron po itong fuel tank capacity na 4 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 60 km per liter. At ito po ay naka-rem set. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 70 by 90-17. Habang mayroon naman pong sukat na 80 by 90-17 dito sa likuran. At ito po ay semi-automatic 4-speed manual transmission. Tubular po ito pong kanyang swing arm na black color. At mayroon po itong metal na chain protector. Metal po ito pong kanyang foot brake at mayroon po itong kickstarter. Metal naman po with rubber cover on top ito pong ating mga foot pegs para sa ating rider at back rider. Palapad din po ito pong kanyang upuan at black color naman po ito pong kanyang seat cover. Itim din po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. All black naman po ito pong kanyang pipe at head protection guard at mayroon po itong single exhaust. At may nakalagay naman po na RSX decals dito po sa kanyang side profile. Naka-bulb type po ito pong kanyang taillight at naka-bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. At ang presyo po ng Honda Wave RSX 110 this version special ay nagkakahalaga po ito ng 64,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At mayroon po itong 3,595 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda Venner X150 Premium Edition. Naka full LED po ito pong kanyang headlight. May spike dito sa bandang itaas. At ito po yung kanyang nagsisilbing daytime running light. At located naman po rito sa gilid, ito pong kanyang LED na turn signals. Naka-telescopic fork dito sa harapan na gold color, habang naka-monoshock absorber naman po dito sa likuran. At mayroon po itong fuel tank capacity na 4.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 52.3 km per liter. Combination po ng black at red, ito pong kanyang handlebar cover. At mayroon naman po itong smoke type na visor. Naka-single rotor disc brake na flower design with Nissin na single pot caliper na gold color with ABS. Habang naka-single disc brake with single pot caliper na gold color Nissin brand dito sa likuran. Naka-smart keyless system ang ignition. Included na po rito yung kanyang set button. Habang mayroon naman po itong built-in na USB charging port dito sa kabila. Sporty looks ang dating nitong kanyang pipe at mayroon naman po itong single exhaust. At ito po ay naka-cast wheel na black color wide design at may sukat po na 90 by 80-17 ang kanyang gulong rito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 120 by 70-17 dito sa likuran. Naka-fully digital meter panel display at mayroon po itong passing light, high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. At mayroon po itong 6-speed manual transmission. Alloy po with rubber cover on top. Ito pong ating pillion step para sa ating rider. At alloy din po, ito pong ating pillion step para sa ating back rider. Tubular po, ito pong kanyang swing arm. At black color naman po, ito pong kanyang chain protector. Combination po ng black at gray, ito pong kanyang set cover. At itim naman po ang kulay, ito pong kanyang integrated na grab bar. At may nakalagay naman po na 3D emblem na Venner X dito sa kanyang side profile. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para sa kanyang cooling system. Naka full LED na po ito pong kanyang taillight at naka pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ang presyo po ng Honda Venner X150 ABS Premium ay nagkakahalaga po ito ng 129,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 13,800 pesos. At mayroon naman po itong 6,473 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito naman po yung kanilang napakabangis na Honda Airblade 160. Para sa akin, very unique yung pagkakadesign nitong kanyang main light. Mayroon po siya ritong attractive na daytime running light. May Honda badge dito po sa bandang gitna.
At ito po pala ay equipped with single channel ABS para po dito sa kanyang front braking system with single rotor disc brake along with single pot caliper na Nissin brand. Naka two-tone color combination po ito pong kanyang seat cover. Combination po ito ng black at brown. Naka fully digital meter panel display. Naka-smart keyless system ang kanyang ignition. Located naman po dito sa bandang gitna, ito pong kanyang fuel tank. Naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. At dito naman po sa kanyang side cover, may nakalagay po rito na Airblade na 3D emblem. At very unique din po ng pagkakadesign, ito pong kanyang taillight. At gumagamit naman po ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang presyo po nito pong kanilang Honda Airblade 160 ay nagkakahalaga po ito ng 125,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,800 pesos. Ito po ang pinakabagong Honda Giorno Plus 125 CBS. Ito pong kanyang headlight design is nahati po siya sa dalawa. Mayroon po siyang split na daytime running light dito sa gitna. At ito pong kanyang mga turn signals is diamond type. Bulb type po yung kanyang ginagamit. Equipped po ito ng single rotor disc brake. Ito po ay mayroong sukat na 100 by 90-12. Naka fully digital meter panel display. Mayroon po itong idling stop system. Ito po ay naka smart keyless system. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Mayroon po itong integrated na utility hook dito sa gitna. At nandirito na po sa bandang harapan, ito pong kanyang fuel tank. Ito po yung kanyang front pocket. Meron na rin po siyang integrated na USB charging port. Ito pong kanyang handle grip is brown color po siya. Brown color naman po ito pong kanyang seat cover. At meron naman po ritong park brake lock. Meron po itong malawak na footboard. Naka-emboss po ito pong kanyang main tail light. Ito po pala ay naka-liquid cooled. At meron naman po itong single exhaust. Ito po ay equipped with single shock absorber. At ang kanyang preno dito sa likuran is drum brake po siya. Mayroong sukat na 100 by 90-12. At ang presyo po ng pinakabagong Honda Giorno Plus 125 ay nagkakahalaga po ito ng 101,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,800 pesos. Ito po yung kanilang pinakabagong Honda RS125. Ito pong kanyang headlight is gumagamit po siya ng bulb type at naka-emboss naman po rito sa magkabila ito pong kanyang mga turn signals. Mayroon din po itong maliit na visor, may nakalagay po rito na Honda decal. At ito naman po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. At yung pong version na to, ito po ay naka-spokes rim set. Naka-analog ang kanyang meter panel display, naka-mechanical key ang kanyang ignition, at ito po ay naka-naked handlebar. At ang motor po na ito ay naka-semi-automatic. Malapad din po at mahaba ito pong kanyang stock na upuan. Naka-dual shock absorber ang kanyang rear suspension. Equipped po pala ito ng drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. Simple lang po ang dating nito pong kanyang stock pipe. At mayroon po itong integrated na kick-starter at electric starter. Pointed din po ang pagkakadesign nitong kanyang taillight. Included na rin po dito yung kanyang turn signals dito po sa kanyang taillight assembly. At ang presyo po nito pong kanilang pinakabagong Honda RS125 ay nagkakahalaga po ito ng 75,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 5,800 pesos. Kung ang hinahanap nyo naman po ay Pantra motorcycle, meron po tayo ritong Honda Supremo 150. Meron po tayong available 2 colors. Meron po tayong red color and then ito pong black color. Ito pong Honda Supremo 150 ay maganda po ito, panghanap buhay. At ang kagandahan po nito, pwede nyo rin po siyang gamiting pang daily service. Kaya all-in-one po ito pong mga Pantra motorcycles. Dahil nga kaya sila tinawag na Pantra dahil pwede po silang pantrabaho, pan-tricycle. Ito pong kanyang main headlight ay gumagamit po ito ng bulb type para po dito sa kanyang high beam and low beam. At dito naman po located, ito pong kanyang mga napakalaking mga turn signals. Kaya more visible po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. Mayroon naman pong nakalagay rito na Honda decal. At ito naman po ay gumagamit ng traditional telescopic fork para sa kanyang front suspension. Mayroon naman po siyang rubber cover on top. At napansin ko lang mga ka-LM, ito pong kanyang hub is glossy black na po siya. Nakaterno naman po siya dito po sa kanyang front fender. Napaka-flawless po nito pong kanyang fuel tank at iba na rin po yung kanyang decal design. Ito pong kanyang upuan ay napakalapad at napakahaba. Kaya kung gagamitin nyo po ito pang hanap buhay, saktong-sakto pampasada.
At ito naman po ay mayroong dual shock absorber para naman po dito sa kanyang rear suspension. Kung gusto nyo naman pong pampasada ang motorcycle na ito, pwede po kayong magdagdag ng isa pang suspension dito. Kaya mayroon na po siyang nakaabang. Matte black color naman po ito pong kanyang stock pipe. Naka-drum brake din po ang braking system dito sa likuran. At ito po ay mayroong integrated na kick-starter at mayroon din po siyang electric starter. Naka-analog ang meter panel display, naka-mechanical key ang ignition, at ito po ay naka-naked handlebar. At ang presyo po nito pong kanilang Honda Supremo 150 ay nagkakahalaga po ito ng 78,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 6,800 pesos. At kung ang hinahanap nyo naman po ay more affordable ang price tag at matipid sa gasolina, mayroon po tayo ritong Honda TMX 125. Mayroon po tayong 3 color available dito. Mayroon tayong red, mayroon tayong black at mayroon din po tayong gray color. Ito pong kanyang main headlight is square type po siya. Unlike po dito sa Supremo, napa-emboss po ito pong kanyang headlight design. At ito naman pong kanyang mga turn signals ay located dito sa bandang itaas. Bulb type din po yan. At very visible naman po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. Gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork dito sa harapan. At ito pong kanyang hub is gray color din po hanggang dito po sa kanyang front fender. At ito naman po ay gumagamit ng mechanical drilling trailing or drum brake para po dito sa kanyang front braking system. Naka-analog ang meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. Napaka-astig po pala nito pong kanilang gray color. Nagmukhang classic ito pong kanilang Honda TMX 125. Iba na rin po yung kanyang decal para po dito sa kanyang side cover. Malapad din po itong kanyang upuan at ang kagandahan niyan ay napakalambot. At mayroon naman po itong dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Kung gagamitin nyo naman po itong pampasada, pwede po kayong maglagay ng additional dito na suspension. Kaya kung inyong mapapansin, mayroon na po siyang nakaabang rito. Simple lang naman po ang dating nito pong kanyang exhaust pipe. Naka-mechanical drilling trailing or drum brake ang kanyang preno dito sa likuran. Box type naman po ito pong kanyang tail light. At ang kagandahan po nito ay meron po itong integrated na kick starter at bukod dyan ay meron din po siyang electric starter. At ang presyo po nito pong kanilang Honda TMX 125 ay nagkakahalaga po ito ng 56,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 2,800 pesos.